Hello, kamusta kayo? Ngayon naman i-share ko sa inyo yung 3 important things to grow. Simula nang tinanggap na natin si Jesus our Lord and Savior, we must continue to live our life in Him, no? And rooted and built up in Him. Tatlong mahalagang bagay upang mas lalo pa tayong sumunod sa Panginoon. Importante ito. Number one, be a consistent follower of Christ. 24/7 kumbaga ang pagsunod natin sa Panginoon. Ano nga bang benefits kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon? Benefits kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Sabi po ng Job chapter 36 verse 11, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Ibig sabihin po, kinakailangan nating sumunod, maglingkod sa Panginoon upang ang ating buhay ay mas lalo pang lumago. Sabi naman po ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things should be added unto you. Ayan, kinakailangan po muna natin na i-seek yung kingdom ng Panginoon. Ano ba yung kingdom ng Panginoon sa buhay natin? Ito yung pagsiserve natin, unahin natin yung gawain ng Panginoon. Kung meron kang ministry, yung family mo, first ministry mo yan. And all these things. Pero bago po yung ibigay niya sa atin ng lahat, kinakailangan muna natin na unahin siya at ang kanyang righteousness. Mahalaga po na tayo ay sumunod sa Panginoon sapagkat ang pagsunod po natin ay may kapalit na spiritual prosperity, mental prosperity, physical, financial, relationship. Yan. So spiritual natin, kinakailangan na mas pag-igihan pa po natin yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, yan, sa isip natin, mental prosperity, hindi tayo nag-aalala, hindi tayo natatakot, yan. Physical prosperity naman po, lagi tayong healthy, financial, God will always provide, relationship, maayos ang relasyon natin sa ibang tao. Kaya kinakailangan po isa sa mahalagang bagay sa pagsunod natin sa Panginoon ay yung meron tong kapalit ng mga pagpapala na nagmumula sa Kanya. Number 2 po, rooted in the Word of God. Kinakailangan na mas pag-igihan pa natin yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. In John chapter 5 verse 39, you study the scriptures diligently because you think that in them you have the eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Kung saan ang salita ng Panginoon yung nagbibigay sa atin ng guide, no? Nag-guide. Ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon, dito nalalaman natin ano yung mga tanong natin sa buhay, kailangan nating gawin. Sa lahat po ng aspect ng buhay natin, kung paano magmahal, kung paano nagpapagaling ang Panginoon. Sa Biblia, mababasa din natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa buhay, ano yung plano ng Diyos sa buhay mo, ano yung mga himalang ginawa ng Diyos tungkol po sa pagpapagaling. Nakalagay po ito sa Biblia. So that is why po, be rooted in the Word of God. Yung ugat po, no, roots represent a firm ongoing connection. Ibig sabihin, ito yung kumukonekta sa atin sa Panginoon na kung saan. That is why we need to be rooted and founded in the Word of God. As a result, you have strength, meron kang kalakasan na nagmumula sa Panginoon dahil palagi mong pinapakain ng iyong spiritual, no, nagiging malakas ka, napapagtagumpayan mo yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Abundant nourishment, malusog ka, hindi ka nanlulupaypay, hindi ka nanlalamig, kaya yun po ang kahalagahan ko bakit kinakailangan natin na basahin ang salita ng Panginoon. Stability, katatagan, kapag mayroong problema, matatag ka, hindi ka natitinag, nagpapatuloy ka sa Panginoon kahit anong mangyari. Number 3 po, be founded in Jesus. Sino bang nagfa-found ng buhay mo? Sino ba yung foundation mo? Only Jesus lang dapat. It means you build your life on Jesus as foundation in your decisions, goals, dreams, values, hope to be founded in Jesus. Sino po ba ang foundation ng buhay mo? So, dapat si Jesus lamang. Kung meron kang desisyon sa buhay mo, ilapit mo sa Panginoon. Kung meron kang mga goals, mga pangarap sa buhay, isinasama mo ba siya, kapatid? So, dapat isama mo siya kasi alam ng Panginoon ang mangyayari sa buhay natin. Hindi pa lang tayo pinapanganak, alam niya na kung ano yung
layunin niya para sa atin, anong purpose ng buhay natin. So that is why we need to be founded on Jesus. Sa paglakad po natin sa Panginoon, marami tayong may experiences, ups and downs sa ating mga buhay. So that is why tatlong mahalagang bagay ang makilala natin ang Panginoon. Ulitin ko po yung tatlo, 3 important things to grow. Number 1, be a consistent follower of Christ. Yan. Yung pangalawa naman po, be rooted in the Word of God. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. With that, mas makakayanan pa natin ang paglakad natin sa Panginoon. Kahit na marami tayong problema, si Lord pa rin ang kasama natin. Pangatlo, be found in Jesus. Tandaan natin na Jesus is the finisher of our faith. Found on Jesus, it means letting His words shape your mind, yung iniisip mo. Paano ka ba mag-isip? Positive ka bang tao? Choices, your relationship, and your character. Yung character mo ba? Magagalitin ka pa rin ba? Or mahinahon ka? Ma-pride ka bang tao? Yan. Sa pamagitan po ng salita ng Panginoon, tinuturo sa atin ng Diyos kung paano tayo magpakumbaba, kung paano tayo magmahal sa kaaway, kung paano natin mahalin ang isang tao, kung paano tayo mamuhay bilang isang mga Kristiyano. Choices natin sa buhay, paano ba tayo magplano sa buhay natin, nilalapit ba natin sa Panginoon. So, kailangan po natin yun. So, that is why, upang lumago tayo, kailangan na ma-found ang ating mga buhay sa Panginoon. Mahirap po maging isang Kristiyano, maging isang perpektong Kristiyano, ngunit wala po nito, no? Upang magawa po natin ito, dapat maging bukas po ang ating puso sa paglago upang mas maintindihan pa natin o makilala pa natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po ito magiging madali, ngunit ang Diyos pa rin ang sasama sa atin upang magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya po mga kapatid, ito po yung tatlong bagay na mahalaga rin upang mas lalo pa tayong lumago sa ating Panginoon. God bless everyone!